I-try mo naman yung ganitong luto sa giniling. Pwede mo itong ihanda kapag may birthday, salo-salo o kahit anumang okasyon. Siguradong mas magiging special at masarap ang kainan ng buong pamilya kapag ganito ang niluto mo. Naku, napakadali lamang nitong i-prepare at lutuin kaya panoorin at isave mo na rin tong video na to. Simulan na nating ihanda yung mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto. Nagbalat at naghiwa lamang tayo dito ng onion and garlic. Mas pinoy yung pagkakachop, mas maganda. Maglalagay rin tayo ng red and green bell pepper. Tanggalan lang muna natin ito ng mga buto, tapos hihiwain lamang natin ito ng ganito kaliliit. Pagkatapos nating mahiwa yung ating red and green bell pepper, set aside muna natin ito. Syempre maglalagay rin tayo ng parsley, i-chop lamang natin ito, ilalagay natin ito mamaya sa ating lulutuin. Sa isang bowl naglagay lamang ako ng evaporated milk, tapos isoak lamang natin dito yung ating bread. Sa isang lagayan, pagsamasamahin na natin yung ating giniling, maglalagay rin tayo dito ng breadcrumbs. Timplahan na natin ito ng onion powder, garlic powder, ginisa mix, Italian seasoning, optional lang naman, chopped parsley, at maglagay na rin tayo ng white bread na sinok natin kanina. At iyan, natimplahan na natin ng pampalasa yung ating giniling, haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang magpantay yung lasa at mag-combine lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Sa isang lagayan, paghalu-haluin na natin yung mga ingredients, meron tayo ditong giniling, depende na po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin, pwede kayong gumamit ng pork, beef, or chicken. Ilagay lamang natin isa-isa yung ating mga prepare na ingredients kanina. At ayan, nailagay na natin yung mga ingredients, yung ating garlic, onion, green and red bell pepper at naglagay rin tayo dito ng 3 egg. Haluin na natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine yung mga ingredients na inilagay natin at magpantay yung lasa. Just make sure na mahalo natin ito ng mabuti at kapag okay na, set aside na natin ito. Meron ako ditong molder pero depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede kayong gumamit ng circle or square. Tapos papalibutan ko lamang ito ng bacon. Yung kalahati ng bacon nasa loob ng ating molder, yung kalahati nakalabas. Sisimulan ko nang ilagay yung ating tinimplahan kanina na giniling. Shoutout po kay Ma'am Rhea Seriola from Imus Cavite, Elmira Cabuso from Pampanga, Josephine Sagala from Batangas, Abet Batislaon from Negros, Madonna Borreo from Quezon, and Sir Daniel Del Aire from Laguna. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. Yung kalahati ng bacon na nakalabas, ito yung magsisilbing cover ng ating giniling. Tapos lutuin lamang natin ito sa oven ng 240 degrees ng 45 minutes. At then fast forward nga after 45 minutes, luto na yung ating giniling na binalot natin sa bacon. Ay nako, itsura palang nakakatakam na. Para siyang may kahawig, no? Yung hinahanda tuwing Pasko. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan niyo po ang aming video, ay pakicomment naman po kung taga saan kayo para naman pasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po, maraming salamat. Enjoy! Ay naku, siguradong mag-e-enjoy talaga dito si Chef. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Titikman na niya yan. Alam niyo, pwede niyo itong lutuin next Christmas kapag naubusan kayo ng ham or gusto niyo ng maiba naman. Masarap daw, sabi ni Chef. Yung timpla ng giniling, sakto lang, plus yung linamnam ng bacon, perfect.